Magandang araw mga kababayan. Narito na ang mga pangunahing balita ngayong Setyembre 30, 2025. Ito ang inyong lingkod Balitang Bayan Update. Tinanggap ng Kamara de Representantes ang pagbibitiw ni Ako Bicol Representative Zaldi Comidan. Ito ay kasunod ng mga aligasyon ng katiwalian, particular na sa flood control projects at umano'y budget insertions. Dahil sa kanyang pagbibitiw, nawalan ng bisa ang ethics complaint laban sa kanya. Gayunman, inilipat ang kaso sa Department of Justice at Ombudsman para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon sa DOJ, maaari silang maglabas ng warrant of arrest at humingi pa ng tulong sa Interpol kung hindi siya babalik ng bansa. Samantala, inanunsyo ng Ako Bicol party list na papalit sa kanya si Attire John Almario Chan bilang ikatlong nominee. Hinihintay pa ang formal na liham ng Kamara bago ito tuluyang kilalanin ng COMELEC. Mainit din ang palitan ng akusasyon sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay VP Sara, may nakababahalang pattern ng korupsyon sa Kamara, kabilang na ang testimonya ukol sa lingguhang pagbibigay ng garbage bags na naglalaman ng pera. Mariing itinanggi ni Romualdez ang akusasyon at tinawag itong katang-isip. Samantala, iniimbestigahan din ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata mula 2016 hanggang 2025 kahit walang tamang bidding process. Ipinunto ni Senador Francis Escudero na ginagamit umano ang impeachment complaint laban kay VP Sara bilang paraan upang kontrolin ang pondo ng gobyerno. Nagpahayag naman si Senador Ping Lacson na titiyakin ng Blue Ribbon Committee na susundin lamang ang ebidensya kahit pa senador ang madamay. Samantala, pinagtibay ng ICI at Anti-Money Laundering Council ang mas mahigpit na pagtutulungan laban sa money laundering at iba pang uri ng katiwalian. Sa ika-80 United Nations General Assembly, muling nanawagan ang Pilipinas para sa tigil putukan sa Gaza at pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Mariin din ang paninindigan ng bansa sa two-state solution. Samantala, tinuligsa ng North Korea ang panawagang itigil ang kanilang nuclear program at iginiit na ito ay bahagi ng kanilang soberanya. Sa Yemen, sinalakay ng Houthi rebels ang isang kargamentong barko kung saan 2 tripulante ang nasugatan. At sa Amerika, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang pagpataw ng 100% taripa sa mga pelikulang banyaga, isang patakaran na tiyak na makakaapekto sa industriya ng pelikula sa buong mundo. Ayon sa Pag-asa, binabantayan ang isang low-pressure area na posibleng maging bagyong tatawaging Paulo. Sa probinsya ng Biliran, idineklara na ang state of calamity matapos ang pagbaha at landslide na nagdulot ng 1.2 bilyong pinsala sa infrastruktura at 12 milyong lugi sa agrikultura. Kaugnay nito, nagsagawa ng relief operations ang Philippine Air Force sa Cagayan gamit ang Black Hawk helicopters upang maihatid ang agarang tulong sa mga apektado. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na madalas nawawalan ng malay si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa kustudiya ng ICC. Nanawagan siya para sa humanitarian release ng kanyang ama. Samantala, isinugod naman sa ospital ang religious leader na si Apollo Quiboloy dahil sa pneumonia. Ayon sa kanyang kampo, nasa ligtas ng kalagayan si Quiboloy. At iyan ang mga pangunahing balita ngayong araw. Manatiling nakatutok para sa mas marami pang update dito lang sa Balitang Bayan. Magandang araw Pilipinas! Don't forget to like, share at subscribe para sa iba pang mga balita at update.